What is happening in the world? Sige po, siguro tayo po yung manalangin na bago tayo medyo mahaba itong what is happening in the world. So let's pray. Hallelujah, hallelujah, Father. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama at pag-iingat, Panginoon. Muli, salamat po sa opportunity na kami po yung makakapag-aral ng iyong salita. Lord God, guide us. Lord God, only your truth, Panginoon, ang aming mapagsalusaluhan. And Lord God, prepare our hearts, prepare our minds, our soul, our spirit, Panginoon, sa aming pag-aaral. And we pray, Lord God, na kung ano man po mapag-aaralan namin, Panginoon, ay makakapag-strengthen pa sa amin after po ng service na to sa lugar na ito, and mas malalo na, Panginoon, sa paglabas po namin dito, paghayo namin. And Lord God, we thank you, my Lord, sa iyong buhay at makapangyarihang salita na patuloy na gumagabay sa amin. We pray all this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Praise be to God. So, let's start, just a quick lang po ito. Bakit mahalaga yung ating pag-aaralan? Fishermen to fishers of men, and what is happening in the world. Thank you po. Kailangan natin maintindihan kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon. Amen? In terms of the believers, in terms of those na naniniwala sa Panginoong Hesus. Okay? So, I just captured here yung mga problems of Christianity sa iba't ibang lugar. Let me read this to you, and then please capture nyo. Hindi ko na nilagay yan dyan. So, let's start with, saan ba malayo-layo? Let's start with America. America. Right. So, this is an article written, published May 16, 2023. So, medyo bago to. Ang title po nito, The Importance of Religion in the Lives of American is Shrinking. Medyo lumayo tayo ng konti, shrinking. Okay? So, sabi po dito, shrinking, ibig sabihin, bumababa, lumiliit. Sabi po, the importance of religion in the lives of Americans, Christianity, shall I say, is on the decline. Okay? So, sinasabi din po nila dito na just 16% of Americans said Christianity is the most important thing in their lives. According to the PRRI study, this is down from 20% a decade ago. So, kung makikita nyo po, sa Amerika, bumababa po yung pagtingin ng Christianity. Okay? So, yan yung number one. At kung mapapansin nyo po, kung kayo po ay nahihilig na manood ng mga reels, marami po doon, as you go along, habang tumatagal po kayo na nanonood ng mga reels na tungkol kay Jesus, sa paniniwala kay Jesus, marami kayong makikita na yung kabaliktaran naman. Biglang papasok yun. Eventually, habang lumalalim ka, parang iceberg yan eh. Habang lumalalim ka sa mga pinapanood mong mga reels, makakita ka doon ng mga agnostics, yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. So talagang totoo sa Amerika ganon. So punta tayo ngayon sa Europe. Sa Europe naman, this is dated 2018. May mga, sa YouTube naman, may makikita rin kayo dyan ng mga interviews na nagsasabi na talagang nawawalan na ng pagkilala yung mga tao, especially yung mga kabataan sa Panginoong Hesus. Okay? Sabi po dito, Christianity as default is gone. The rise of non-Christian Europe. Okay? Yan po ang katotohanan sa mundo natin. Sabi po, Europe's march towards a post-Christian society has been starkly illustrated by research showing a majority of young people in a dozen countries do not follow Jesus. The survey of 16 to 29 years old found Czech Republic is the least of the countries that has no affiliation with Jesus, with 91% of that age group saying that they have no affiliation with Jesus. Between 70% and 80% of young adults in Estonia, Sweden, and the Netherlands also categorize themselves as non-Christian. Okay? So kung titingnan nyo po yan, I'm not sure kung makikita nyo rito, colors na lang po, yung percentage ng young people or young adult, yung pula po, yan po yung mga hindi naniniwala kay Jesus sa mga bansa na yan. Czech Republic, Estonia, Sweden, pula po karamihan. Yung dilaw, yan naman po yung nakakakilala o kumikilala sa Panginoon.
Amen? So, ganyan po yung nangyayari sa ibang bansa. Lapit tayo ng konti. Lapit tayo ng konti. Kaya po natin, pinag-aaralan ito is, we are looking at what is happening in the world today in terms of Christianity. Punta tayo sa mas paborito niyong bansa sa Asia. Anong paborito niyong bansa sa Asia? China, Philippines. Tama naman, tama. De, pero yung Philippines kasi is somewhat, di ba? Kaya tayo, sabi ko nga, ma-appreciate nyo kung nasaan tayo ngayon. But let me read this to you. Ano? Yes, actually, where is it? Ito. Let me show you. Yeah, actually, it's about Korea. Alam niyo yung mga tawag dito, yung pag nag-aaral ka, yung pinapasa mo pag nag-aaral, yung mga bata, yung tawag doon, yung intensive na research. There's an intensive research sa Korea saying this, no? Naggumawa sila ng research kasi there's a decline also of Christianity there. Okay? So, gumawa sila ng mga background. Sabi nila ganito, nahanap ko para lumaki. During the last 2 decades, introduction nila to, Christianism is in South Korea experienced continuous stagnation and decline in their growth, which were results of negative social perception and images planted into the society by spiritual leaders who lead a non-biblical models that focus only on numerical and materialistic growth in their churches. So, nagkaroon din ng mga discipleship. But the discipleship in Korea is somewhat medyo may problema. Ito ang problema nila. Sabi, meron daw, yung discipleship doon is more on numerical and more on materialistic. Bakit? Napapansin nyo pagka nanonood kayo ng K-drama, pag nakapunta kayo dun sa mga churches ng Korea, sobrang grand, no? Sobrang gaganda ng mga church doon. Makikita nyo sa loob. Sabi po dito, sa background of their problem, no? Talagang gumawa sila ng background. Yan sabi, statement of problem. The decline of Christianism in South Korea is the direct result of its distorted ecclesiology that defines buildings as temples for worshiping God and pursues only quantitative expansion under its non-biblical and theological problematic understanding of the church. It's deformed ecclesiology that led to believers in South Korea to focus on raising building-centered churches that naturally become non-biblical and non-missionary institutions. According to their newspaper, heavy emphasis only on quantitative growth and extreme vanity within the church were 2 main reasons for believers' decline to leave churches. As for the unbelievers, their main reason of not attending on church derived from their perception of churches being an egocentric organization that focus only on quantitative expansions. The reason churches pursued only quantitative expansions has its roots in non-biblical and theological erroneous understanding that spiritual leaders have in regards in what church is. Ibig sabihin lang po, sa Korea daw po, nakita nila ang problem kaya hindi nag-expand. No? Eventually, nagkaroon ng growth, but biglang nag-stagnate yung pagdami. Kasi naging ang pagtingin ng mga Christian leaders doon is kailangan nila magparami ng mag-discipleship. Pero ang pinaka-goal nila is to build churches, maging grand. And yun yung magiging parang naging sentro ng pagpapalaki nila ng church. That is why, kung mapapansin nyo, pag nag-aaral dito ngayon, pag nasa lot and project na tayo, di ba? Lot and church building project tayo, we always say na, please Lord, guide us. Kasi napaka-importante nun as we grow the church. Ano? So, bakit po natin sinasabi yan? Kasi po, lumalabas na around the world, ang mga kabataan ay nawawala na sa pagtingin kung gaano kahalaga ang buhay na nakasentro sa Panginoong Hesus. Amen? And gusto natin i-place na yan ang situation ngayon. No, even pag pumunta ka sa Amerika, mga dinedeclare nila na mga nagiging erroneous na mga teachings, yan na nakakamulatan ng mga bata. So again, we go back kung anong tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus.
as fisherman to fishers of men. Yan po yung pinag-aralan din kahapon ano tawag ito? Sa discipleship ni Pastor, di ba? We should be very, ano sabi? Tandaan nyo? Intentional. No? So bakit po? Sige, tingnan natin. So let's go along. Okay. So napag-aralan natin what is happening in the world. So kaya po napasaya ko na kayo po ay naririto, mga kabataan. I declare, I truly declare na kung as you go and makilala niyo ang ating Panginoon, si Lord Jesus Christ, pag nawala sa inyo yan, kunyari bigla kayo nawala, biglang hindi na kayo umattend ng church, you will feel something na nawawala sa inyo. I declare that. Kasi talagang, you're gaining everything with Jesus Christ. So tingnan po natin, sabi po dyan, single verse, 3 phase into discipleship. Sige po, meron daw pong single verse na somewhat summarize discipleship. Amen? So let's go. Single verse. We go to the verse sa Matthew chapter 4 verse 19 ESV. And he said to them, this is Jesus, "Follow me and I will make you fishers of men." No? Ilang verse po yan? Isa lang. Pero it summarizes what we need to do, anong kailangan natin gawin as disciple of Jesus Christ. So, just a background, mabilis na background. Okay, para lang tayo nag-aaral. Mabilis na background, sige po. It comes from Matthew, yung buong Matthew, basahin natin. While walking by the Sea of Galilee, he saw 2 brothers. Ito si Jesus. Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother. Okay, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Okay, tuloy natin. Immediately, they left their nets and followed him. And going on from there, he saw 2 other brothers, James of the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. Immediately, they left the boat and their father and followed him. Okay? So, yan po yun. Yan po yung unang tumawag na po si Jesus ng kanyang mga disciples. Okay? And they were fishermen. Sige po, tingnan po natin yung kahalagahan yan. Tuloy po natin, this is a synoptic gospel. Ibig sabihin, meron din po siyang writings sa ibang book that is coming from Luke. Basahin po natin. Okay lang ba kayo? Na nagbabasa? Okay. Di pa inaantok? Hindi. Good. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw 2 boats by the lake. Si Jesus to. But the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. Tuloy natin. So yan si Jesus. And when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for the catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets." Later, papaliwanag natin yan. Actually, kahapon ko lang din, kagabi ko lang din na-appreciate. May something dyan. Later, pag-aralan natin. Next. And when they had done this, inutusan sila, sabi nila, nung kinagabihan, wala naman silang nahuli. Pero sabi ni Jesus, they cast their nets. And sinunod naman nila. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. Sobrang dami nilang nahuli. And they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Sobrang dami nilang nahuli. Continue. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees and saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And so, also were James and John, son of Zebedee, who were partners with Simon. Nandun din pala sila. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid, from now on you will be catching men."
And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. And next, okay na. So balik tayo doon. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Yan po yung buong storya ng sinabi niyan. Okay? So, kung mahirap pong manghuli ng isda, naniniwala po ako mas mahirap pong manghuli ng tao. Amen? Kaya po ang discipleship actually is hindi po siya ganun kadali. Amen? It takes all the characteristic of a fisherman na later mapag-aaralan natin. But it's fun, like fishing, but then again, hindi siya basta-bastang ginagawa. It took some skill. Okay? It takes some skill. Again, next, we are called by God to be disciples of Lord Jesus Christ. Tama po ba? Tama po? And next, sige po. And one of the core mission of the church is to make disciples. Importante po yan. Kaya po kayo nandito ngayon ay dahil dinisciple kayo, no? Or your ongoing discipleship. Okay? Okay po ba? And kaya po nandito si Brother Russell ngayon, I believe so, ay naging disciple siya. Amen? And kaya nandito si Sister Apple, Brother Levi, Sister Joanne. Amen po ba? Meron kasi and mga brothers na, meron kasing nakalakihan na Christian na sila, di ba? From a Christian family. But meron din na dinisciple sila. And I think I'm very much safe na sabihin, and I'm very proud na sabihin na siguradong iba ang buhay nila kung wala sila rito. Amen po ba? Amen? Siguradong pag bumalik kayo sa dating yung buhay at iibahin nyo ang lifestyle nyo, siguradong nakakapagod yung buhay nyo na parang walang direction. Amen? Naniniwala kayo doon? Brother Rico, naniniwala ka? Medyo malayo na yung babalikan pagka long time ago na naging Christian si Brother Rico. Malayo-layo na ang babalikan. So, one of the core missions of the church is to make disciples. But then again, what is disciple? Sige, mabilis lang muna tayo. Lagi na ito sinasabi ni Pastor sa discipleship. A disciple is a learner, a student, and a follower. Okay? Ikaw ay nag-aaral, estudyante, at tagasunod. Pag ganyan po, ibig sabihin, meron kang pinag-aaralan, meron kang teacher, at meron kang sinusunod. Amen? So, yun yung number 2. This word is most akin to the environment of an internship. Ibig sabihin, parang OJT, internship. Ginagamit daw yung word na disciple, parang internship, where an expert apprentices a student toward competency. Okay? In a trade or skill. So, ibig sabihin, ang reason kaya ka po nandyan ay continuously para matuto at matuto at matuto. Amen? At ang magdi-disciple sa'yo ay magiging medium mo lang, but later on, ang magiging disciple mo talaga ay si Jesus. Amen po ba? Okay? Next is, this relationship involves head knowledge but focuses upon applying that knowledge to everyday situations of life to equip the learner with wisdom. Ibig sabihin po niyan, ang discipleship is something na ginagawa araw-araw. Hindi lang po siya basta parang magiging bookish, malalaman mo lang and then sa sarili mo lang. Ang something na gusto mong sundan ay isang bagay na you will get some wisdom. Amen po ba? Okay. So, naput na natin yan at rest yung meaning ng discipleship. So, what is a disciple of Lord Jesus Christ? A disciple is someone who is, sabi po natin kanina, dun sa one verse na yon, someone who follow Jesus Christ. Once you accept Jesus Christ, ang gusto mong gawin is to follow Him. Amen? And then next is being changed by Jesus Christ. Amen? And number 3 is committed to the mission of Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin yan, ano yan? Step by step. Kasi, biblically, amen, nakikinig pa kayo? Biblically, sabi naman po, as you learn Jesus, accept Him, may stages talaga yan. Amen po? Kaya nga po, di ba, may baby pa. Amen po? Nasusulat naman yan. Tama po? Baby ka pa, and then you tend to mature. You have to mature eventually.
So, yan po yan. Following Jesus Christ, being changed by Jesus Christ, as you follow Him, no, as you understand yung mga nangyayari sa buhay mo ay sa pagmamahal niya, yung mga nangyayari sa buhay mo na nai-spare ka ay dahil sa pagmamahal niya. You are being changed by Jesus Christ, and as you experience all that, gusto mo ring pa-experience sa ibang tao sa buhay mo. Kaya you are committed to the mission of Jesus Christ, which is the Grand Commission na ipakilala siya sa iba pa. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Amen. Parang networking, no? Kasi maganda to, so ipakilala natin sa iba pa. Okay? So sabi po kanina, next, and Jesus said to them, "Follow me and I will make you become fishers of men." One verse. Follow me means, he or she follows Jesus. Sabi niya, follow me. Yun pa lang yun, acceptance. Follow me. Amen? So meron dito ngayon mga bago, nandun pa sabi, nakilala niyo si Jesus, pinapakilala sa inyo sa discipleship. And eventually, unti-unti nating nakikilala ang Panginoon. And ang tawag sa atin ay to follow Him. Amen po? To attend yung mga Saturday activities natin online. Parang ganun. To attend yung Bible study natin. To attend church ng Sunday. So, it starts with follow me. And then next, ano sabi niya? I will make you. Amen? Ano ibig sabihin ng I will make you? You are to be changed by Jesus. Amen po? Sabi niya, follow me, and then I will make you. Ibig sabihin, may gagawin siya sa'yo. Kaya, naniniwala ako na we should all stay because lagi siyang may gagawin sa atin. Amen po? That is personal. And then, I will make you fishers of men. Sabi niya, next step is to be committed to the mission of Jesus Christ. Sige po, pakitigan po natin yung cycle na nakita ko po. Yan. Nakikita niyo po ba? Number 1, we start with the decision to follow Jesus. Amen? Once we accept Him, patuloy natin siya nakikilala, we then being changed by the Spirit. Yung dating ikaw na parang ang tamad mong gumising sa Sunday, medyo excited ka na simula, and then later on, excited ka nang makita yung mga kasama mo sa church at mag-worship. Sa simula, excited kang makita yung mga kasama mo sa church, di ba? Yun muna simula. And then later on, excited ka nang mag-worship. Kahit wala na yung mga kasama mo sa church, kasi unti-unti, mag-iiba-iba yan. Tatanda kayo, may makikilala kang bago, but nakikita mo na gusto mong laging nasa church. Amen? Kung susundin nyo lang yan, again, we will be changed by the Spirit. And then later on, pag sama-sama na tayo dito, mapapansin nyo, napakaganda pala nitong pinag-aaralan namin. Napakaganda pala nitong may problema na ako, pero kinakaya ko pa rin. May problema na sa bahay, pero parang kung dati ay parang hindi ko kaya, parang may pinanghahawakan na ako ngayon. Later on, you will tend, normal yon, natural, gusto kong ipakilala ito sa kapatid ko. Gusto ko ipakilala to sa kaklase ko. Gusto ko itong ipakilala sa magulang ko. Gusto ko pakilala to sa mga anak ko. Amen? But then again, there will be challenges. Amen? Kasi nga po, being a fisherman ay hindi madaling gawain. Amen po? Pa sa sarili natin. Amen? Kaya po, tinuturuan tayo every Saturday ng discipleship. Okay? So, let's continue. Mabilis lang naman po ito, dire-diretso lang tayo. So, decision to follow Jesus. Okay? The Great Commission. May nagsasabi po kasi, na, ako na po magbabasa niyan. May nagsasabi na kasi, na ibang tao na ganito. Hindi naman para sa atin lahat yung Great Commission, para lang yan dun sa mga disciples. But actually, that's not true. Tingnan po natin sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make
Sige po. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi po yan sa mga disciples. And then may continuation sa 20. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of age. Ngayon ang question, yung instruction na ba na yun ay para lang sa disciples or does it cover din tayo? Ano sagot? It covers us kasi po, teach them to observe all that I have commanded you. Amen po? Progressive po yan. Hindi ko po alam sinong English teacher dito, pero parang present progressive yan. Tuloy-tuloy po yan. Amen po? Okay, so we start with the decision to follow Jesus. Okay? Next. After the decision to follow Jesus, we are changed by the Spirit. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Kung makikilala daw po natin, na patuloy nating makikilala ang Panginoon, we are to be transformed. Amen? Amen? Okay. Mapapansin niyo yan sa sarili niyo. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love. No? Mapapansin mo, bakit parang mas loving at mas maintindihin ako, mas masayahin ako, joy, mas kalmado ako, peace, mas pasensyoso ako, patient, kindness, mas mabait ata ako ngayon, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Yan po ang fruit of the Spirit. Yan po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kung ngayon, kung tayo ay wala, parang ang ikli ng pasensya ko, we must take or claim na tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Okay. Sige, yan po yung mga kailangan nating matutuhan. So, as we change, no? Bigay ako ng example, no? Naka-hide dyan. Sabi po kanina, after po ni Simon tsaka ni Andrew, nakilala po si James and John. Amen po? Amen po? Si James and John. Ang tatay po nila, ang pangalan po ay si Zebedee. Si Zebedee, ay ang tawag po sa kanya ay, sabi po sa kanila, sila ay sons of thunder. Alam niyo bakit sons? Ang galing tayo ni Brother Rico. Tama po, Brother Rico, thank you. Sabi po kay James and John, they are sons of thunder. Alam niyo po ano ibig sabihin ng sons of thunder? Ano na? Anak sa? Anak ng kulog. Tama. Idiomatic expression po yun dahil po, isa po yung idiomatic expression na anak sila ng isang taong mahinitin ng ulo. Amen? Sons of thunder. And actually, meron pong instance, no? Sa Luke chapter 9 verse 54, sulat nyo na lang. Their anger and rage boiled to the surface one day in a region called Samaria, a region of half-Jews, who hated the Jews as much as the Jews hated them. When the Samaritans snubbed Jesus and his band of apostles, James and John anger boiled over and they asked Jesus, "Do you want us to call down fire from heaven and destroy them all?" No? Ibig sabihin, mainitin talaga ang ulo ng mga to. Amen? But then again, they were cold. Diba? Tinawag sila. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, tinatawag tayo dahil hindi tayo perfect. Amen po? We are being called because we are to be changed. Sabi po, si John po dito, no? Sabi po dito, instead of canceling them, Jesus saw the two brothers and that needs more training and pulled them closer and strove even more to impress them his God life. Amazingly, by the end of his life, the elderly John was known not as the son of thunder, but as the apostle of love. Kita nyo, yung change na, kung ikaw ay kunyari nakikilala as isang tao na hindi, makulit yan, walang pararatingin na sa buhay yan, walang mararating sa buhay yan.
No? Kung ganun na may mga tao nagsasabi sa atin yan, Jesus can change us to something. Amen po? Nakikinig po ba kayo? Okay. So that is only, evidence that the Spirit changes us. And then eventually, sabi nga natin, we become actively committed to the Great Commission. Okay? Ano po yan? To be mature disciple of Jesus is to become a disciple maker like Jesus as well. Sabi din po, tuloy natin, it is a natural process. We follow Jesus, we are changed by Jesus, and as we follow the one who spent all of his time making disciples, we to commit to make disciples as he did. And then loving people as Jesus loved people through service means that we want to see people come to faith in Jesus and embrace God's kingdom's rule in their lives. And lastly, because we love people and want God's best for them, we want to help them become disciples and grow as disciples. Meron pong storya, no? Kung mahal nyo talaga, sabi nga, kung mahal talaga natin yung mga mahal natin, we must try our best to pakilala sila sa Panginoon. Even us, no, kami din, kunyari, kami na siya, kami ng aking asawa, yun din yung target namin which is a challenge, no? To ilapit yung anak namin sa Panginoon. Kayo din, yung mga kaibigan nyo, yung mga kamag-anak nyo, it is a challenge to all of us. Ngayon, ang question is making disciple optional? Optional po ba ang mag-make disciple? Ano po? Ang sagot po ay, dun pa rin tayo sa kaninang pinag-aralan. Jesus said to them, "Follow me and I will make you become fishers of men." Purpose po natin yan dito. Ngayon, kung optional siya, sasabihin ni Jesus, "Follow me and I will make you, if you like, fishers of men." Optional siya. Amen? So, natutuwa ko na yung mga kabataan, no, sabi nga kanina, in Europe, in America, no, nagde-decline. Alam niyo bakit? Kasi yung mga bata, hindi na doon nakatingin. So I urge you, I encourage everyone, no, yung ginagawa ninyo, ituloy nyo lang. Amen po? Amen. Kasi bukod sa pagbibigay ng pera, no, yung pagbibigay ng pera, hindi mo alam kung mababago mo yung buhay ng tao eh. Pero kung mabibigay at mapapakilala natin ang Panginoong Hesus, sigurado may mababago. Hindi tayo perpekto, pero sigurado akong mababago. I speak to myself. And you can speak also to each one of you. No, meron nagagalit. Bakit nyo ba, yung katulad na napakinggan ko, no, bakit ba, nakapag-usapan natin ni Brother Andrew one time, no, one evening, meron mga antichrist, mga hindi naniniwala sa Panginoon, bakit ba ninyo kami pinipilit na ipakilala ang Panginoong Hesus sa amin? Ano? Bakit nga ayaw nga namin? Makikita nyo, marami kayong mga makikitang ganyan sa TikTok, sa YouTube. Ano? And napakaganda nung answer ng isang babae, which is a Christian. Sabi niya, kung meron ka daw kaibigan, no, tapos nasa loob kayo ng hindi siya naniniwala. Ngayon, mahal mo siya. Nasa kwarto kayo, for example, no? Kayo, kunyari, kaibigang babae kayo, nasa kwarto kayo, nagkukwentuhan kayo. And then eventually, ikaw, kailangan mo lumabas. Pupunta ka sa likod ng bahay nyo. Pagpunta mo sa likod ng bahay nyo, may nakita kang ahas. No? May nakita kang ahas. Amen? Nasundan niyo pa ako? Pagkakita mo ng ahas, malaki yung ahas. Nakita mo, sinara mo kasi delikado yun di ba? Bumalik ka ngayon sa kaibigan mo. Sabi ng kaibigan mo, sino bang mag-example? Babae, sabi ko Angel na lang. Angel, pupunta ako sa backyard ninyo ha. Lalabas lang muna ako. Kung mahal mo yung kaibigan mo, no? Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, may ahas dun sa likod ng bahay namin, wag kang pupunta doon. Amen?
Pipilitin mo ba napipilitin mo ba yung kaibigan mo kunyari, sasabihin ng kaibigan mo, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa'yo, pupunta pa rin ako. Ano sabi mo? Hindi, may ahas nga doon. Magagalit siya ngayon, ba't mo ba ako pinipilit? Amen? O, pumunta pa rin. O, di ba? Pero the point is, we're doing this because of love. Amen po. May tao kayong makikilala, ayaw. No, parang hindi nagre-reciprocate. We must continue kasi we love that person. Tama po? Ngayon, pag natuklaw ng ahas, no? Pinilit niya na yon, di ba? So, what we're saying is, ganun din po ang pagpapakilala sa Panginoong Hesus. Mahal natin yung mga tao sa paligid natin. And may sarili-sarili tayong kwento kung gaano kabuti ang Panginoon. At may sarili-sarili tayong kwento na pag malayo tayo sa Diyos, tayo'y nadadapa at kung saan tayo napupunta. Ngayon may kaibigan ka, may kapatid ka, may mahal ka sa buhay. Anong gagawin mo? Amen? Okay, yun yung story nun. So, moving on, mabilis na po tayo. Kung kailangan po nating maging fishers of men, sabi po natin, hindi po madaling maging mangingisda ng tao. Amen po? Kanina po, nagre-research din po ako kung paano maging mangingisda. Napakahirap. Napakahirap. Masaya po siya, pero napakahirap. Dami mo kailangang tools, dami mo kailangang malaman, dami kailangang magturo sa'yo. So, tingnan po lang natin, mabilis lang. Number 1. Parang puro 1 yung nakita ko. Number 1 must be motivated by love and joy. Amen? Amen? Number 2, must have patience and be calm or calmness. Kasi po, kailangan po maging pasensyoso. Tulad po ng pangingisda, hindi naman po pag nangingisda ka. Sino po nangingisda rito tapos biglang pagkatuwing mangingisda siya, laging may isda? Di ba? O kaya pag maglalamba siya, laging may isda. Hindi po. Kailangan po ng pasensya palagi. Amen? Next, must have perseverance. Minsan po, yung gusto po nating hulihin, hindi po nagpapahuli. Ano? Tama po. Minsan po, kung may asawa ka, kung may mga kwento po sa akin ang mother and father-in-law ko, mag-asawa sila. After 15 years, doon lang nakakilala yung asawa niya sa Panginoong Hesus. And that is because of perseverance. Amen? Na-imagine nyo kung gaano katagal yun. Next, should be courageous and kind. No? Pag nangingisda po, sa pangingisda, dapat po ay may fish etiquette. No? Meron po siya lang sinusunod na etiketa. Yung tamang, pag nangingisda ka, pagka may nangingisda na rito, huwag mo tatabihan. No? Kasi nangingisda siya, lalo kung di mo kakilala. Nangingisda, kunyari dito, tatabi ka. Dapat meters away, I think 60 meters away. Amen? So, ibig sabihin, may sinusunod. Same with fishers of men. Dapat tayo ay courageous, but also kind. Amen? Katulad po nung kinukwento ni Pastor, no, marami po siyang kwento. Pagpunta po dun sa mga dulo po, yung sa may banda pong... Saan nga pong lugar yon? Ano po? Ayun. Minsan may nakikita po siya doon na yung parang mga sanggano, mga ganon, yung mga siga, ganyan. But yung kwento ni Pastor, he showed braveness, ba tawag doon? Courage, and kabaitan. Ano? Sunod. Ito, napaka-importante nito. Must have eye for the right moment. Ano? Pag kunyari, tawag dito, may gusto kang ilapit sa Panginoon, hindi naman mayat-maya, no? Yung parang sobrang kulit mo, no? Yung parang nag-uusap pa kayo, tapos may pinag-uusap pa kayo. Hindi kayo makabuo ng pag-uusap, parang kukulitin mo siya ng kukulitin. Makukulitan talaga sa'yo kasi makulit ka no? Ibig sabihin, you should always eye for the right moment. Sabihin, titingnan mo, yung pagpasok nung gusto mong i-disciple, malungkot siya. Tapos parang tawag dito, pagpasok sa eskwela. Pwede mo lapitan, no? Ba't parang malungkot ka? Amen? Yan sinasabi ni Pastor, may tamang words. No, hindi mo agad bibigyan ng John 3:16. Parang gano'n, di ba? May tamang time. No? Sabi ni Pastor, may tamang words. And then eventually, kung nakakakilala na siya, tsaka natin sila palalalimin sa Panginoon.
So you must have eye for the right moment. Ganun po ang mangingisda. Amen po ba? Kasi hindi po basta-basta lang po yun na, kunyari, naulan naman, nabagyo, pupunta sa laot. No, alam niyang wala siya mahuhuli. Hindi po ganun. You should have an eye for the right moment. And this one is very important. No, ngayon ko lang nakita to, na napakaganda. I want to share with you. Must keep himself out of sight. Pag nangingisda, dapat hindi ka nakikita ng isda. Amen? Kasi hindi lalapit yon. Dapat tago ka. Dapat hindi ka niya napapansin. Same with us doing discipleship. Dapat hindi ikaw ang makikita. Sino makikita? Si Jesus. May nakita ako sa sa reel na naman eh. Meron daw kaibigan na parang, alam mo, nakakita na ganun kaibigan yung parang, pag nagkukwentuhan, mapapansin mo palaging siya yung bida, no? Yung parang, yung iba na yung focus, tapos siya pa rin ang bida. Kunyari, malungkot yung isa, no? Tapos papasok siya, oo nga eh, ako nga yung nagsabi sa'yo ng ganun eh, di ba? Siya lagi yung bida. Hindi po ganun pag tayo nagdi-disciple. Hindi po dapat tayo yung maging bida. Ang maging bida ay si Jesus. Amen? Napaganda po niyan part na yun, must keep himself out of sight. Amen? And then lastly, malapit na tayo matapos, yung pinaka-importante, para maging effective fisher of men. Alam niyo po, kukunin po natin ito dun sa pinag-aralan natin kanina, dun sa Lucas, no? Sabi po, basahin nga po natin, sige nga po, parang mali yung pag-aatid ko, pero tingnan natin. Dito po galing when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets to catch. Malapit na po tayo matapos. Ito po yung pinaka-importante. Kasi po yung kanina, puro ikaw yon, no? Must be motivated, must be patient, must be perseverant, must be have perseverance, courageous and kind, have the eye for the right moment, keep himself out of sight. Puro ikaw lahat yon di ba? Amen? Amen po ba? Pero tandaan po natin, lahat ng bagay na ginagawa mo na puro ikaw lahat, mapapagod ka. Kahit gaano ka kagaling. Amen po? Kahit gaano kagaling na salesman, eventually may araw na wala siyang mabebenta. Nakakapagod. Okay? Kaya ito po ang pinaka-importante na bagay sa pagde-disciple. Or shall we say, isa sa pinaka-importante. Kukunin po natin yan sa Luke chapter 5, verse 4 to 5. When he had finished speaking, he said to Simon, diyan pa kayo? Matatapos na tayo. Diyan pa kayo? Pinaka-importante. Put out into the deep water and let down the nets for a catch. Kasi nga po wala silang mahuli. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Alam niyo po, tuloy po natin. Taas pa. Okay. Mapapansin nyo, kaya sabi ko nga po dalawang bagay. Yung kanina, yung sinabi ko na you should not be seen. Itong isa napaganda, no? Mapapansin nyo, sabi po dito ni Simon, Master, we've worked hard. Alam nyo po, si Jesus ay isang carpenter. Amen. Si Simon ay isang fisherman. Sino mas may alam ng ginagawa nilang dalawa? Si Simon ang mas may alam ng ginagawa niya. Amen? Pero, napakaganda nito, alam niyo po, may ang tawag doon, may backstory. Kaya bakit master yung tawag niya? Which is, sobra akong nagandahan. Which is, I hope matandaan niyo rin. Bakit master ang tawag niya? Parang doon pa lang sila nagkita, no? Amen? Tingnan po natin, may backstory kasi. So let's see, chapter 5 yan, no? Let's go back to chapter 4. Tagalog naman po ito, mabilis lang to. Chapter 4, verse 31 to 41, mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Chapter 4 yan, ha? Namanga sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ng kanyang pananalita. May isang lalaki noon na sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Tuloy natin. Subalit sinaway siya ni Jesus, tumahimik ka, lumabas ka sa taong iyan. At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan,
lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi. Kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu at lumalayas naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. So naging sikat ang Panginoong Jesus. Tuloy pa natin. Sabihin, kilala talaga siya dun sa buong lupain. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Yung pala, before that, he went sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inuutos na mawala ang lagnat. At ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Amen? So kilala niya ang Panginoong Jesus. Tuloy pa natin. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Anuman ang karamdaman ng mga ito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Kasi hindi pa panahon para malaman nila na siya ang Messiah. Tuloy. When he had finished speaking, ayan, balik tayo. Nakilala siya sa lahat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Ngayon, naiintindihan na natin. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Ano pong ibig sabihin? Ba't ko po sinabi po yan? Ba't natin nilagay yan dyan? Alam niyo po bakit? Kasi po parang tayo si Simon, naranasan natin ang Panginoon. Amen? Naranasan niya ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, napakinggan niya, naranasan niya. Lahat tayo naranasan din natin ang Panginoon. Amen po? And truly enough, si Simon, siya may alam sa pangingisda. Pero anong sinagot niya? Master, we've worked hard all night and have caught anything. But because you say so, dahil sinabi mo, I will let down the nets. Kaya sabi po, ang pinaka-importante, isa sa pinaka-importante, shall I say, in discipleship, bukod sa lahat ng kakayahan natin is the faith of just following our Lord Jesus Christ to cast our nets. Minsan kasi nahihiya tayo, di ba? No? Baka nakakahiya sabihin to dito sa tao na to, parang natanggihan na ako, no? Parang baka sabihin nila, hindi naman ako karapat-dapat na gawin to eh. Hindi naman, kilala nga nila ako before kung sino ako. Parang hindi naman ako makatayo sa harap nila. But Jesus said, cast down your net. Amen? Cast down your net, fisher of men. Amen po ba? Have faith. At ano po nangyari? Napuno ang kanyang lambat. Hindi mo po alam kung sinong pwede mong mahuli 15 years from now. Yung kapatid mo, yung anak mo, magiging asawa mo, tinan mo yung asawa ko, nahuli ako. Di ba? Hindi naman, dito na ako nakakilala nung pinakilala niya ako dito. The story may be true to all of you din. Amen po? Fishermen to be fisher of men. Hindi po sinabi niyang fishermen, gagawin ko kayong mga matatalinong tao, magiging lawyers kayo, magiging engineer kayo, magiging magagaling kayong mga politiko. Hindi po. Ang sinabi niya, fishermen, you will still be fisher of men. Ganun po ang Panginoong Jesus. Babaguhin ka niya, pero babaguhin ka niya sa bagay na hindi mo inakala na nasa sayo pala. Amen? Amen po ba? At dun po tayo matatapos. Let's hold on to the faith of just following our Lord to cast our nets. And yung sinabi po natin kanina, hindi po yan para sa isang tao lang. Discipleship is not optional. Sabi po ng Lord, follow me. No, as we reflect, no, mananalangin na po tayo. As we reflect, sabi po ng Panginoong Jesus, follow me. And I will make you fishers of men. Dire-diretso po yun. Ano?
Dire-diretso po yun. Ibig sabihin po, isang diretsong pangungusap. Kung susundan natin ang Panginoon, kung totoong susundan natin ang Panginoon, ay totoong may magbabago sa atin. Naniniwala po ako na yung kalakasan na meron tayo sa araw-araw, kung ikaw'y magulang, yung kalakasan na meron ka araw-araw kung ikaw'y anak, yung kalakasan na meron ka kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nagtatrabaho, negosyante, gustong magnegosyo, lahat po yan ay galing sa Panginoong Yesus. Dahil kung hindi po yan galing sa Panginoong Yesus, at galing lang po yan sa atin at sa motivation natin at motivation na binibigay ng ibang tao sa atin, mauubos po yan. So, kindly reflect. Are we really following Him? And if we are following Him, let's acknowledge na lahat ng nagbabago sa buhay natin ay dahil niya. Amen? He is changing us. And if He is changing us, we must be in turn, should be naturally share Him to others. No? Parang meron kang isang magandang bagay na dapat sobrang excited mong ipakilala sa tao sa paligid mo. O kung hindi man sa kapatid mo, kung hindi man sa iyong anak, kung hindi man sa iyong asawa, kung hindi man sa iyong magulang. Amen? Sa patuloy na pakikitungo sa Kanya. Sabi po, discipleship is not just like taking knowledge, but rather doing it and converting it into wisdom. Wisdom is application sa buhay natin. That is discipleship. So let's pray. Hallelujah, hallelujah, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa hapong ito. Lord God, salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, pagpapakilala, pagpapaalam, Lord God, na ang Christianity is really something that we must hold on. Something that is very important. Something na hindi present sa lahat ng lugar. Even those strong countries, Lord God, it has this weakening. Nangihina, Panginoon. And we pray, Lord God, and we're very thankful na kami po'y naririto sa church and nakapakinig ng iyong salita. Alam po namin ang iyong salita ay hindi magiging walang kabuluhan. Later on sa aming buhay, Lord, kung kami pa'y bata pa at hindi namin ito maintindihan pa, Lord, we know that this will sprout. This will be a seed that will be sprouting in our lives, later in our lives. And we pray, Lord God, na ito'y mangyari na, Panginoon. And lalo na, Lord God, sa mga ginagamit mo to and really being active na sa pagdi-disciple, Lord God. We are really thankful, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na iyong ginagamit, Lord God. Makita nila, Panginoon, na itong bagay na ito ay isang bagay, Lord God, na para sa iyo, sa ikasasaya mo at ika-glorify mo. Lord God, fishing is very fun. Kung titingnan namin, Panginoon, na ito ay because of something na mag-glorify ka. It will be very hard kung titingnan namin ang sarili naming kakayahan. Kaya, Panginoon, bagkus, Panginoon, nawa makita ng bawat isa ang opportunity sa bawat buhay nila, sa mga tao sa paligid nila, sa kanilang mga relationship, family, relationship sa asawa, mahal sa buhay, boyfriend, mapapangasawa, eskwela, teacher, magulang, anak, mamamayan. Lord God, makita nila, Panginoon, that kung ano man kami, we are in the very basic. We are just disciple. And not just disciple, but your disciple. Alisin na po, Panginoon, ang lahat ng pagtingin namin sa aming sarili na may pagmamataas, kundi makita namin na kami iyong tagasunod. Maraming salamat po, Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng challenges na kakaharapin namin bilang iyong tagapagsunod, Panginoon, tagasunod. Alam po namin, Panginoon, na hindi niyo kami iiwanan.
hindi nyo kami pababayaan. And Lord God, we pray that the discipleship in our hearts, Lord God, will always be aligned sa Great Commission sa Panginoong Jesus. Nothing of the material, Panginoon. Muli, maraming salamat po, Lord God. We pray na natuto ang bawat isa. We pray na makita ng bawat isa ang kahalagahan kung nasaan sila, kung sila man po ay dinidisciple now or nagdi-disciple or nagpa-plan na lalong maging active sa pagdi-disciple, makita nila ang kahalagahan kung nasaan sila ngayon. Maraming salamat, Ama. Ikaw ang nagbibigay ng importansya at kahalagahan sa aming buhay. Panginoon, huwag namin makita ang aming sarili, kundi Ikaw, Panginoon, ang makita namin, Lord God. Itago mo kami, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw lang ang maitaas. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our way, the truth, and the life. Amen and amen and amen. Praise be unto you, my Lord.